Mula nang makipaghiwalay ang nobya ni Marvin sa kanya, tuluyan na nitong pinabayaan ang kanyang sarili. Hindi na ito pumapasok sa trabaho. Wala na itong ibang ginagawa kundi ang mag-inom ng mag-inom. Baon na nga siya sa utang sa tindahan ni Aling Marites, pero walang pakialam si Marvin doon. Ang gusto niya lang ay makalimot sa lahat ng kanyang iniisip. Walang iyang Diyos, ayan. Kung sana sinabi niya nung una pa lang na gusto niya ng lalaki mapera eh di sana nagsindikato na ako para madali akong yumaman. Lintik na yan. Porque maliit lang ang sahod ko iniwan na ako. Palibhasa, lumaki sa pamilyang nagbibigay ng gusto niya Buwisit! Tinapik siya sa balikat ng kaibigang si Weweng. Nasa loob sila ng beer house noong mga sandaling yon. Maganda na nga na habang hindi pa kayo kinakasal nalaman mo ng gano'n ang gusto niya, di ba? Kaysa naman kasal na kayo tapos bigla kanyang niloko. Mas masakit yun. Masakit pa rin. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Hindi ko siya makalimutan O sige pre, ganito na lang. Kita mo yung mga babaeng sumasayaw sa stage? Mabili ka dyan, akong bahalang magbayad. Lumagok na muna ng alak si Marvin. Pagkatapos ay parang tangang tumatawa. Iniinsulto mo ba ako, pare? Ako? Papatrol sa mga ganyan? Ang papangit ng mga yan Kita mo yung isa mukhang aswang. Baka mamaya magkasakit pa ako dyan di maaga ako namatay. Ano bang gusto mo, pre? Alak. Gusto ko ng alak hanggang sa hindi ko na siya maalala. Yun ang gusto ko, pre. Nasa harap mo na nga yung alak Laklakin mo. Pambira ka naman, Nilaklak ni Marvin ang alak, pero kahit marami na ang iniinom niya, tila hindi pa rin siya bumabagsak. Buhay na buhay pa rin ang kanyang diwa. Sumuko na nga lang si Weweng sa kanya dahil nahihilo na rin ito. Sabay na silang lumabas ng beer house. Pagewang-gewang pa kung maglakad si Marvin. Buti na lang ay wala siyang nakakabangga. Paano, pre? Uwi na tayo. Isakay mo ako sa sasakyan mo. Aliw ka ba? Wala akong sasakyan, Nagsasabi mo. Lasing ka na. Papara tayo ng jeep. Uuwi tayo. Ay nako. Akala ko mayaman ka na Uutangan sana kita Sira ulo. Ikaw talaga kapag nalalasing ka, kung ano-anong pinagsasabi mo Habang nag-aabang sila ng sasakyan, ay may ginang na lumapit sa kanila. Hindi pa naman katandaan ng ginang. Sa palagay nilang dalawa ay nasa edad 40 pa lang yon. Hindi rin naman mukhang pulubi, pero nagulat sila nang bigla yung manghingi ng barya. Mga iho, baka may barya kayo dyan. Pambili lang ng pagkain. Ha? Barya? Pambili ng makakain? Bakit? Wala ka nang mabibili sa barya ngayon. Meron ako dito, papel. May panukli ka ba? O meron ka bang Gcash dyan? Gcash ko sa'yo yung ano ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Gusto rin sanang matawa ni Weweng pero pinigilan lang niya ang kanyang sarili. Uy, baala kang tanga. Kung wala kang ibibigay, huwag ka nang mantrip. Pasensya na, Ali lasing ako ngayon Lahat ng barya ko, pinamigay ko na sa babaeng nasa iyo kanina sa loob ng beer house. Naku, pasensya na Sa iba na lang kayo mamalimos. Tumingin kay Marvin ang diretso ang Ali. Mapungay naman ang mga mata ng binata na tumingin din sa Ali. Bakit ganyan ka makatingin?
Gusto mo ko, no? Uy, gusto niya ako. Ay nako, Ale. Broken pa ako ngayon eh. Can you fix my heart po ba? Binatukan na ni Weweng ang kaibigan niya. Aray! Ano ba? Natahimik silang dalawa nang biglang magsalita ang babae. Ikaw, tama, ikaw. Ikaw ang matagal nang hinahanap ng mahiwagang punyal. Ikaw nga ang magtutuloy ng nasimulan ng dakilang manunugis. Ha? Anong pinagsasabi mo, Ale? Kakanood mo yan ng Pedro Penduko eh. Sa tamang panahon, sa kabilugan ng buwan, ipagkakaloob sa iyo ang punyal. Naglakad na rin palayo ang babae. Nang tingnan nila yon, ay bigla na lamang tung naglaho. Nakadrugs yata yun eh. Punyal-punyal yung pinagsasabi nun. Ikaw naman kasi pinagtripan mo eh. Piruin mo, pagbibigay ka ng limos Gcash, wala kang pambiling pagkain eh, cellphone pa. Ikaw talaga oh, kaya yan, pinagtripan ka rin tuloy. Nang may mapadaan na jeep ay saka na rin sila sumakay. Nakauwi naman sila ng ligtas sa kanilang barangay. Inahatid pa nga ni Weweng ang kaibigan niyang si Marvin. Hindi na kasi kaya ni Marvin maglakad mag-isa. Gegewang-gewang dahil sa kalasingan at antok. Baka pag iniwan ni Weweng ang kaibigan, hindi makarating to sa kaniyang bahay. Paano? Lalakad ng isang hakbang, 4 na hakbang patalikod. Kaya sinamahan na niya. Ay Diyos ko naman tong batang ito ah. Lasing na naman. Pasensya ka na Weweng ha. Ikaw na naman ang inabalan nito. Inihiga ni Weweng ang binatang si Marvin sa sofa. Naku, wala po yun tita. Siyempre mag-best friend kami kaya dadamayan ko siya. Intindi na lang po natin si Marvin. Nakakaawa rin po kasi. Masakit po kasi talaga yung maloko. Eto kasing kaibigan mo, mahilig sa maganda na pangit ang ugali. Teka, kumain ka na ba? Ay, tapos na po ako. Sige po, mauna na po ako. Medyo nakainom na rin po kasi ako eh. Ay sige, maraming salamat ha. Kumaway pa si Weweng habang papalayo ito. Napailing na lamang ang ginang na si Martha habang nakatingin sa kanyang anak. Ay nako, kung nabubuhay lang ang lolo mo, hindi kanya hahayaang ganyan. Hindi yun papayag na ang tagapagmana ng kanyang landas ay hindi nagtitino. Kinabukasan ng magising si Marvin ay bahagya pang masakit ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung papaano siya nakarating sa kanyang silid sa sobrang kalasingan. Nakahawak pa siya sa ulo nang lumabas. Papikit-pikit matang nagtungo sa kanilang kusina para kumuha ng tubig. Pagbukas niya ng ref, nagulat siya dahil may pusa sa loob. Agad niyang kinuha ang pusa dahil lamig na yun. Ma, bakit nandito sa loob si Mingming? Pampira naman o sino nagpasok sa kanya dito sa loob ng ref? Mabuti na lang ay hindi naman namatay ang pusang yon. Napapakamot na lamang si Marvin sa kanyang ulo. Teka, kaninong pusa ka ba? Bakit ka ba nandito? Wala naman kaming alagang pusa ah. At sa ref ka pa talaga nagtago ah. Alam mong malamig, bakit init na init ka na? Ngumiyaw lang ang pusa sa kanya at inabutan niya ito ng tinapay. Panibagong araw na naman yon para kay Marvin. Hindi na naman niya alam kung ano ang gagawin. Gusto na naman sana niyang umutang ng alak sa tindahan, pero nagpaskil na si Aling Marites na bawal na umutang ang may pangalang Marvin. Wala nang magagawa si Marvin dahil si Aling Marites na lamang ang nag-iisang nagpapautang sa kanya. Kaya naman pansamantala siyang huminto sa pag-inom. Lasing ka na naman daw kagabi, Marvin.
Napalingon ng binata sa bukana ng kusina. Naroon na pala ang kanyang ama na parang kauuwi lang galing trabaho. Isa kasing gwardya ang kanyang ama sa bayan. Panggabi ang pasok nito at umaga na kung umuwi. Ano bang balak mo? Kanyang ka na lang. Sasayangin mo ang buhay mo nang dahil sa isang walang kwentang babae. Pa, hindi naman walang kwenta si Diyosa. Nako! Ipinagtatanggal mo pa yan sinaktan ka na nga. Kaya ka niloloko kasi ang tanga-tanga mo Ang bilis mong mauto. Siguro kapag binalikan ka nun, tatanggapin mo kaagad. Pa, pwede ba? Masakit ang ulo ko Ayoko muna ng sermon ngayon. Yan, isa pa yan. Kaya walang napasok sa utak mo Kasi sa tuwing pagsasabihan ka, umiiwas ka. Bariling kita dyan Huminga ng malalim si Mang Waldo at kumuha rin ng tubig. Ayusin mo sarili mo, anak. Idol ka pa naman ni Jack tapos ganyan ay papakita mo sa kapatid mo. Si Jack ang batang ampon nila. Nasa 9 na taon pa lang yon. Na sobrang idol nito si Marvin. Pati pagpapakulay ng buhok ay gustong gayahin ng bata. Nasa na nga pala yung batang yon? Ayun, tulog pa siguro sa kwarto namin. Lagi naman yun nandito sa bahay Ikaw lang naman ang laging wala Hoy, Marvin. Ikaw ba dahil hilig sa mga urban legends o yung aswang-aswang? Nagsalubong ang kilay ni Marvin sa kanyang narinig. Ano? Urban legends po? Aswang-aswang? Pa, ayos ka lang. Hindi nga ako naniniwala sa ganyan Ay nako, si Jack kasi bukang pibig ang aswang. Gusto pa ngang magpabili ng CD sa bayan para manood daw ng mga horror, partikular na yung aswang. Nagsimula siyang maging ganyan nung sabi niya sa akin may nakita siyang aswang. Pa, bata pa si Jack. Normal lang naman na malawak ang imahinasyon yan. Ganyan talaga mga bata. Hindi naman siya ganyan dati. Sumama lang kasi yan sa mga kaibigan niya sa ilog. Pag uwi nila, doon na niya sinasabi na may nakita daw silang aswang. Isang malaki raw na gumagapang ng patalikod. Hayaan niyo na lang. Mapapagod din yung batang yan. Minsan nakakarindi na. O sige, magpapahinga na muna ako. Marvin umayos ka na. Hindi ka na bumabata. Nakikiusap ako sa iyo, anak Huwag mong hayaan na masira ka ng dahil lang sa isang tao na wala namang idinudulot na maganda sa iyo. Ano, naintindihan mo? Oo na pa. Sige na, magpahinga ka na. Baka bigla ka pang ma-high blood. Naglakad na paalis ang kanyang ama. Sandaling napailing ang binata at muling napatingin sa pusa na nasa gilid. Kung makatingin ka naman, akala mo naman, naiintindihan mo yung pinag-uusapan namin. Lumabas ka na nga. Diyos ko, kapag nakita ka ni Jack, malalamog ka kakalaro. Himala ang araw na yon para kay Marvin. Malinis ang kaisipan niya. Maaliwalas din ang kanyang mukha. Naiisip niya pa rin ang dating kasintahan. Pero kahit na ganun kasakit, marahil nakatulong din talaga ang ilang araw niyang paglalasing. Ang kaso nga lang, naubos ang lahat ng kanyang ipon. Himala rin ang araw na yon dahil sa wakas, pumasok na sa isipan ni Marvin ang maghanap ng trabaho. Bigla na lamang niyang napagtanto na nagiging pabigat na siya sa kanilang pamilya. Habang nagmumuni-muni sa pintuan noong hapon ng 4:00, biglang tumabi sa kanya ang batang si Jack. Kuya, bakit hindi ka lasing? Ganda ng tanong mo Sarap mo pektusan sa puyo Kuya, nakakita ka na ba ng aswang? Oo, kausap ko ngayon. Mukha kang aswang Baka ikaw. Kaya kay iniwan ni Ate Diyosa kasi mukha kang aswang Tumawa ng malakas ang bata pero natahimik ito nang biglang ipatikim ni Marvin ang manamis-namis na kutos. Yan mahina lang yan. Huwag kang maarte. Pero kuya,
naniniwala ka nga ba sa aswang? Huy, ikaw, tigilan mo na nga yung weirdong bagay na yan ha. Ang aswang pinagsasabi mo dyan. Walang ganyan no? Pero kuya, nakakita po kasi kami ng mga kalaro ko sa ilog nung paggabi ni. May lalaking gumagapang ng patalikod. Sira pala ulo mo eh. Gumapang lang ng patalikod, aswang na. Yung iba nga dyan patagilid gumapang hindi naman aswang. Ikaw, kabata-bata mo pa, ang weirdo mo na ha. Totoo ang sinasabi ko kuya. Nakita namin yung aswang. Totoo siya no? Ay nako, makinig ka Jack ha. Kung totoo ang aswang at kung totoong aswang nga yung nakita nyo, di sana kinain na kayo. Hindi lahat ng kakaiba sa paningin nyo aswang na. Baka hindi nyo alam, may kapansanan yung nakita nyo. Tapos, iisipan nyo na aswang kagad yun. Di bang sama-sama nyo kapag ganun? Totoo naman kasi nakita namin aswang. Napapakamot na lamang sa ulo ang binata. Ay nako Jack, tumigil ka na. Ayaw ko nang maririnig mula sa bibig mo yung aswang na yan ha. Mabuti pa magbasa-basa ka na lang ng libro. Malapit ka nang bumalik sa school no? Sandaling nanahimik ang bata. Nakatingin lang ito sa ibaba. Alam mo, para matuwa ako sa'yo, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Dali, timpla mo ko. Matamis na kape? Hindi, gawin mong maanghang. Ibig ko sabihin, dadamihan ko ba ng asukal? Yung sakto lang. Sumapit ang gabi at naging abala si Marvin sa pagluluto ng kanilang kakainin. Nilibang na lamang niya ang sarili sa pagluluto. Nang sa ganon ay mawala sa isip niya ang babaeng si Josa. Kahit papano ay nakatulong naman yon sa kanyang sarili. Jack, tawagin mo na si mama kina Aling Puring. Sabihin mo mamaya na chismisan no, kakain na kamo. Sige po kuya. O talagang batang to, laging hyper. Nakadroga siguro. Inihanda na ni Marvin ang kanilang kakainan. Nagulat pa nga si Aling Martha dahil sa paghahanda na ginawa ni Marvin. Isang malaking himala para sa ginang ang nangyayari. Ganyan nga anak, tama ginagawa mo. Di ba Jack? Mas masaya kapag ganito kuya mo, di ba? Mas masaya po kapag lasing siya kasi walang ganong nag-uutos. Uy, bibig mo ha. Utusan kita dyan Nagsimula na silang kumain. Madaldal ang nanay ni Marvin. May nasagap na naman kasi itong chismis. Matapos nilang kumain ay pinaghugas na rin ng plato ni Marvin si Jack. Wala namang nagawa ang bata kundi umiyak na lang. Nagpaalam si Marvin sa kanyang ina na lalabas lang. Yayayain niya si Weweng na tumambay uli. Habang tinatahak ang daan, may nakasalubong na naman si Marvin na isang babae. Pamilyar sa kanya ang babae, pero hindi niya maalala kung saan niya yon nakita. Marvin, ngayong gabi na ang itinakda para sa iyo. Ikaw ang pinili ng samahan. Ikaw. Nagsalubong ang kilay ng binata. Weirdo para sa kanya ang sinabi ng isang taong hindi naman niya kilala. Teka, sino ka ba? Paano mo nalaman yung pangalan ko? Ihanda mo ang sarili mo. Nasa kamay mo ang responsibilidad. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw lang nakakaintindi ng sinasabi mo Alam mo, may kamukha ka. Natahimik ang babae at naghintay ng sasabihin ng binata. Mukha kang tanga. Naglakad na ng mabilis si Marvin. Napapailing na lang siya dahil sa babae. Palagay niya ay may seltik sa utak ang babaeng yon kaya hindi na lamang niya pinansin. Wala si Weweng sa bahay nito nang makarating siya roon. Kaya naman pumunta na lamang siya sa bilyaran. Doon lang naman kasi tumatambay si Weweng kapag wala ito sa kanila. Naabutan ni Marvin si Weweng na nanunood doon habang nagyoyosi. Uy! Tinapik pa niya sa balikat ang kaibigan. Uy ka rin, bakit? Naglalaro ka ba? Nakita mo bang may hawak akong tako?
Kaya nga nagtatanong, di ba? Bakit nga? Magtatanong lang sana ako kung may alam kang pwedeng pasukan na trabaho. Nanlaki ang mata ni Weweng. May kakaibang saya na bigla na lamang nabuhay sa kalooban ng binata. Hindi makapaniwala si Weweng na sa wakas mukhang magtitino na si Marvin. Putya ka pre, nilalagnat ka ba? Gusto mo pa check up muna kita? Pre, ikaw ba yan? O sinasapian ka no? Para ka naman tanga eh. Gusto ko lang naman magtrabaho na ulit para hindi ako pabigat sa amin. Ay naku po, Diyos ko po. Maraming salamat at ginising niyo na po ang katangahan ng kaibigan ko. Uy, ano? May alam ka ba? Sa pagkakaalam ko, may bakante na trabaho sa amin. Day off ko kasi ngayon eh. Pero bukas, sumabay ka sa akin. Ano nga ulit trabaho mo? Langya ka. Kaibigan mo ako, hindi mo alam? Sa imbakan kami ng karne. O di sama mo ako bukas ha. Kailangan ko na talaga magtrabaho eh. Para naman makakalimutan ko na rin si Diyosa. Kaya mo na yun pre. Malay mo, may makilala kang babae na mas maganda at mas matino. Nahinto ang usapan ng dalawa nang may mapadaan na naglalako ng balot. Tinawag nila ang tindero. Bumili sila ng dalawa. Pangiti-ngiti pa sa kanila ang tindero. Medyo kakaiba ang ngiti nito. Kaya nailang silang dalawa. Hindi na lamang nila pinansin ang lalaki. Pagkatapos nilang magbayad ay umalis na rin ang magbabalot. Kakainin na sana nila ang balot nang biglang may dumating na ginang. Kinuha nito ang balot na siya rin namang ikinagulat ni Marvin at Weweng. Kuy, Ali, amin yan. Bili ka ng sayo no? Huwag niyong kainin ang balot na ito. Delikado. Ibalik mo nga yan sa amin. Teka, ikaw yung kanina. Bakit ba ang kulit mo? Pre, yan din yung sa tapat ng beer house. Yung namamalimos na babae na weirdo yung pinagsasabi. Oo. Ikaw nga yun, tama. Ikaw nga. Ali, baka pwedeng amin na yung balot namin. Binili namin yan eh. Hindi pwede. Hindi nyo alam kung ano ang laman ng balot na ito. Wala kayong alam. Sisiw po laman yan, itik. Ano pa ba? Dragon? Dinosaur? Nagulat sila nang ibagsak ng malakas ng babae ang balot sa semento. Nasira ang shell ng balot. Kinabigla ng magkaibigan na kanilang nakita dahil may mga lumalabas na malalaking uod na naroon. Pusang gala! Ano yan? Tila nanlilisik ang mata ng babae nang muli itong magsalita. Balak kayong yang gawin ng tinderong yon. Wala kayong alam? Ano raw pre? Ampaw? Bingi ang putik. Yanggaw daw. Yanggaw? Ano naman yung yanggaw na yan? Ang yanggaw ay isang pamamaraan ng aswang gamit ang mga pagkain para gawing aswang din ang normal na tao. Sa oras na kainin nyo ang pagkain na mula sa kanila, sa loob lang ng 1 hanggang 3 araw, magiging ganap na aswang na kayo. Hindi nga. Alam mo, pareho kayo ng kapatid kong maliit. Weirdo kayo pareho. Mag-ina ba kayo? Seryosohin nyo ang sinasabi ko, lalo ka na Marvin. Dahil nasa mga kamay mo ang kinabukasan ng mga taong narito. Wow ha? Bakit ako? Ako ba mayor dito? Ale, umalis na nga lang po kayo. Hindi po namin kayo maintindihan eh. Ngayong gabi, magbabago na ang buhay mo Marvin. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang nakatakda. Ikaw ang magmamana at susunod sa yapak ni Mateo. Nagmamadaling maglakad ang babae paalis. Napatingin na lamang si Weweng sa balot na inuuod na nasa semento. Gagi. Oh, bakit? Paano niya nalaman yung pangalan ng lolo ko? Di ba dating albularyo lolo mo? Baka isa yun sa mga dating nagamot niya. Alam niya rin yung pangalan ko eh. Sino kaya yung tukmul na yun? Alam pre,
Nakakabahala ba yan? Baka mamaya sobrang yaman pala ng lolo mo tapos ikaw ang tagapagmana. Sira ulo. Namatay nga si lolo ng walang bagong damit eh. Kaya malabo yung sinasabi mo. Ayos na yan. Ang malaga, iba na pumapasok sa isip mo. Hindi na mawala sa isip ni Marvin kung ano ang sinabi ng babaeng yon. Isang malaking katanungan para sa kanya kung sino ang babaeng yon. Wala naman kasi siyang matandaan na may kilala silang ganon. Umuwi na lamang si Marvin sa kanilang bahay. Inayos na lang niya ang mga papel na kakailanganin niya sa pag-a-apply sa trabaho. Nasa sala lang sila noon at nakaupo sa sofa habang nag-aayos. Nasa kwarto na rin ang kanyang ina at kapatid kaya siya na lang ang naroroon. Mga ilang sandali lamang, bigla na lang may kumatok sa pintuan. Sino yan? Hindi niya agad binuksan ang pinto. Kapag kasi hindi agad nagsabi ang kumatok kung sino siya, hindi nila binubuksan. Noon kasi ay may ilang kalalakihan na gumagala sa kanilang lugar para lang manghimasok sa mga bahay. Muli na namang kumatok ang nasa labas. Sunod-sunod at mahabang katok. Naiiritan na nga rin si Marvin noon. Kaya naman tumigil na muna siya sa kanyang ginagawa. Tumango siya at sumilip sa butas ng pinto. Wala naman siyang nakikitang tao, pero kapansin-pansin na nakabukas ang kanilang gate. Saglit na pumunta ng kusina si Marvin. Kumuha siya ng itak sakaling may nag-aabang pala sa kanya sa labas. Pagbukas niya ng pinto ay umamba siya ng taga, pero wala naman palang tao. Sa halip, nakita niya sa tapat ng kanilang pinto ang isang maliit na baul. Kasing laki lang ng toolbox ng kanyang ama ang baul na yon. Kulay ginto ang baul at talaga namang kumikintab. Ha? Ano to? Tumingin-tingin pa si Marvin sa labas para alamin kung sino ang naglagay nun. Dahan-dahan pa niyang hinawakan ang baul. Naku, baka mamaya bomba to ha. Tinapat pa niya ang tenga niya sa baul. Nang wala naman siyang naririnig sa loob, kinuha niya ang baul at ipinasok sa loob. Ipinatong niya yun sa lamesa. Sinubukan niyang buksan pero hindi niya magawa. Wala namang nakalagay na kandado. Kaya nagtataka siya kung bakit ang hirap-hirap nitong mabuksan. Pupukpukin na sana ni Marvin ang dulo ng itak nang biglang dumating ang kanyang ina. Anak, wag! Oh, ma, akala ko tulog na kayo. Wag mong sirain ang baul ng lola mo! Nagtaka ang binata. Dahan-dahan niyang binitiwan ang hawak na itak at napatingin sa kanyang ina. Ano po? Baul to ni lolo? Paano yun mangyayari? Nasa labas ko ito nakita. Magmamay-ari yan ng lolo mo. Ngayon, binabalik na nila dahil sa tingin nila ito na ang tamang panahon para maging tagapagmana ka. Ha? Ano? Ang gulo eh. Akin na ang baul, bubuksan ko. Alam ko kung paano buksan yan. Iniabot ng lalaki ang baul. Nilapag naman ng ginang ang baul sa hita nito. Inilapat ni Aling Martha ang kanyang dalawang palad sa ibabaw ng maliit na baul. May binulong ang ginang sa hangin na hindi rin naman maintindihan ni Marvin. Maya-maya lang ay namangha si Marvin nang biglang magbukas ang baul na yon. Bumungad sa kanila ang bigas na naroon. Ma, bigas pala to. May pangsaing na tayo bukas. Hindi yan pangkaraniwang bigas. Dahil sa pamamagitan yan, napapanatili ang lakas ng punyal habang wala pa ang gagamit sa kanya. Punyal? Ma, ang weirdo mo rin no? Ikaw ba yan? Sige na anak, kunin mo sa ilalim ang punyal. Ikaw lang ang bukod tanging makakahawak niyan. Nag-aalangan pa si Marvin noon pero sinunod niya pa rin ang sinabi ng kanyang ina. Dinukot niya mula sa ilalim ng bigas ang punyal. Ilang sandali lang, nakuha na nga niya yon. Kulay pilak ang punyal at may nakaukit pang pangalang Mateo sa hawakan. Pagmamay-ari yan ng lolo mo.
Ang lolo mo ang kauna-unahang gumamit niya noon laban sa mga aswang. Napatingin ang binata nang marinig ang salitang aswang. Iritado siyang tiningnan si Aling Martha. Manaman, pati ba naman ikaw nagagaya na kay Jack? Anak, matagal ko nang itinatago sa iyo ito. Pero ito na ang tamang pagkakataon. Marvin, isang manunugis ng aswang ang lolo mo. Wala ka pa noong kinalaban nila ang mga aswang sa kapis. Totoo ang aswang, anak. Sa katunayan, nandito na sila sa barangay natin. Kaya nga ipinagkaloob na sa iyo ng samahan ng punyal na ito. Dahil ang tagapagmana lang ang makakahawak niyan at magagamit ng maayos. Ikaw lang ang kinikilala ng punyal. Ma, natatakot na ako sa iyo ha. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko. Ha? Tila nakaramdam ng mahinang kuryente si Marvin habang hawak ang punyal. Ilang sandali lang ay nawalan na rin ng malay ang binata. Hindi naman nataranta si Aling Martha. Alam niya na normal lang ang ganon. Lalo pat nakikipag-isa na ang punyal kay Marvin. Pasensya ka na, anak. Pero ikaw talaga ang pinili ng punyal at ng samahan. Ikaw lang ang magliligtas sa napipintong masamang balak ng mga natitirang aswang. Ikaw ang tatapos sa nasimulan ng iyong lolo Mateo. Madaling araw na nang magising si Marvin dahil sa mga boses na naririnig niya. Nakahiga pa rin siya sa sofa noon. Paglingon niya sa kusina, naroon ang kanyang ama at ina. Hindi naman sobrang lakas ang pag-uusap ng mag-asawa, pero sensitibo kasi ang pandinig ni Marvin kapag natutulog siya. Bakit ba ang aga ng uwi ni Papa? Ano ka ba naman, Martha? Di ba nagkausap na tayo noon na hindi natin siya isusunod sa yapak ng papa mo? Akala ko ba ayos na ang usapan natin noon? Bakit ngayon parang hinihimok mo pa si Marvin? Hindi ko siya pinipilit. Sinabi ko lang sa kanya ang dapat niyang malaman. Ngayon, kung ayaw niyang gampanan ng pagiging manunugis, wala akong problema. Hahayaan ko siya kung ano ang magiging desisyon niya. Hindi yan ang sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi ko, hindi mo na sana sinabi pa. Dinagdagan mo pa ang iisipin ng tao eh. Sa halip na ang iisipin na lang niya kung papaano makakatrabaho, iisipin niya pa yung bagay na yan. Ilalagay mo pa sa kapahamakan ng anak natin eh. Hindi ka ba nag-aalala para sa kanya? Aswang yung mga makakalaban niya, hindi basta tao lang. Sana'y naiisip mo yon, Martha. Alam ko yon, Waldo. Kaya nga ang sabi ko, siya ang bahala kung tatanggapin niya o hindi. Mas maigi nang may alam siya sa nakaraan at kung sino siya. Dahil sa ayaw at sa hindi, pupuntiryahin din siya ng mga aswang. Hindi na nakatiis pa si Marvin. Tumayo na siya at lumapit sa kanyang mga magulang. Nabigla ang dalawa at sandaling napatigil sa pagtatalo. Tiningnan ni Marvin ang kanyang ina. Ma, nanaginip ako. Nakita ko ang lahat ng ginawa ni Lolo. Lahat-lahat. Hanggang sa huli niyang hininga. Alam ko na ang kasaysayan ng pamilya niyo, Ma. Galing kayo sa pamilya ng manunugis. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Mula nang mapaniginipan ni Marvin ang mga nangyari sa nakaraan, para bang nagbago ang ihip ng hangin para sa kanya. Ang dating hindi naniniwala sa aswang, sa isang iglap ay biglang naniniwala na. Tila ba may nagbago sa katauhan ng binata mula nang hawakan nito ang punyal. Pero Ma, hindi ko matatanggap ang responsibilidad na sinasabi niyo. Iba ang buhay na gusto kong tahakin. Gusto kong maging negosyante. Palagay ko, hindi ko mundo ang minsan ang naging mundo ni Lolo. Huminga ng malalim si Aling Martha. May kaunting pagkadismaya pero ngumiti lang ito sa kanya. Kagaya ng sinabi ko sa papa mo, hindi kita pipilitin. Kung ano ang desisyon mo ay igagalang ko. Tama ang desisyon ng anak natin. Mas maganda nang umiwas sa gulo kaysa pasukin mo ang ganyang mundo. Pero Ma, nagpapasalamat po ako kasi
binago niyo ang pananaw ko tungkol sa mga aswang. Pasensya na po talaga ha. Lumapit na lamang sa kanya ang ina at niyakap siya nito. Ayos lang yon, ano ka ba? Maiintindihan ka rin naman ng lolo mo. Naglakad na paalis ang kanyang ina at pumasok na lamang sa silid. Kahit hindi magsabi ang ginang, ramdam ni Mang Waldo at Marvin ang kalungkutan nito. Anak, huwag kang makonsensya. Hindi masama na ikaw ang magtakda sa sarili mong kapalaran. Sana nga po, tamang desisyon ko pa. Tama ang desisyon mo anak, huwag kang mag-alala. Napasandal na lamang si Marvin sa gilid ng bintana. Wala pang ilang segundo, nagulat silang pareho nang biglang nabasag ang salamin ng bintana. May maruming kamay ang pumasok at dinakma sa lieg si Marvin. Nakita ni Mang Waldo ang mukha ng nasa labas kaya alam niya kung ano yon. Lintik! Aswang! Pilit tinatanggal ni Marvin ang kamay ng aswang sa leeg niya. Pa! Yung punyal! Akin na! Kukunin na sana ni Mang Waldo ang punyal pero paghawak niya sa punyal ay nakaramdam siya ng init. Napaso ang kamay niya. Lintik! Bakit mainit to? Buti na lang bumalik si Aling Martha. Kinuha nito ang baul kung saan naroon ang punyal. Hindi maaaring hawakan ng iba ang punyal. Tanging ang tagapagmana lang. Inabot na nito ang baul kay Marvin. Agad din namang nakuha ng binata ang punyal. Nang makabuelo ay sinaksak niya ang kamay ng aswang. Agad naman siya nitong nabitiwan. Tumakbo sila palabas para habulin ng aswang. Pero bigla na lang itong nawala. Ilang sandali lang, bigla na lang hinila si Mang Waldo patungo sa madilim na halamanan. Nakakapit si Mang Waldo sa ugat ng puno. Noong mga sandali ring yun, hindi rin maintindihan ni Marvin ang katawan niya. Parang kusang kumikilos yun. Parang may kakaibang lakas at talino ang nasa katawan niya. Binato ni Marvin ang punyal sa halamanan. Walang ano-ano ay narinig niyang dumaing sa sakit ang aswang. Nagtangka pa yung umakyat sa puno pero bumagsak na lang ulit ito. Nilapitan nila ang aswang. Kinuha ni Marvin ang punyal na nakatarak sa dibdib nito. Nangisay-ngisay naman ang aswang at namangha na lamang si Marvin nang makita na parang unti-unting natuyot ang katawan ng aswang. Ganyan ang mangyayari sa aswang kapag nadali sila ng punyal. Hindi naman makapagsalita ang ama ni Marvin dahil sa kaba. Ma, mukhang dapat ipaalam natin sa lahat ang nangyari. Nang sa galon mabigyan sila ng babala. Wag, matataranta ang mga tao. Mas magiging magulo lang. Mas magkakaroon ng tsansa na makalapit ang mga aswang kapag magulo at wala sa wisyo ang mga tao. Hintayin na lang natin. Magiging abo na rin yan maya-maya lang. Ano pong gagawin natin dyan, ma? Takpan na lamang natin ang sako. Makalipas ang ilang sandali ay malapit nang sumikat ang araw. Binalikan ni Marvin ang bangkay ng aswang na tinakpan lang naman ng sako. Pagangat niya ng sako, wala na ang bangkay. Natira lamang doon ay ang mga abo. Nakaramdam siya ulit ng pagkamangha. Hindi niya inakala na sobrang kakaiba pala ang punyal ng kanyang lolo. Nagkape na lamang sila sa loob. Tahimik lang sila sa sala kaya naisip ni Marvin na basagin na ang katahimikan. Ma, pa, gusto ko na pong sundan ang yapak ni lolo. Napatigil ang kanyang ama sa paghigop ng kape nang marinig yon. Habang hindi naman nakinabigla yun ng kanyang ina. Marvin naman, nakita mo naman kung gaano kadelikado yung aswang, hindi ba? Munti ka na ngang mapahamak at ako rin. Pa, yun nga ang dahilan kaya gusto ko ng panindigan Gusto ko kayong protektahan. Magagawa ko lang yon kung nasa akin ang punyal. At palagay ko, ito talaga ang kapalaran ko. Ang magprotekta sa inyo, sa pamilya ko at sa mga tao. Sa nangyari kanina, napagtanto ko na mas lalong magiging miserable ang lahat kung wala akong gagawin para pigilan ang mga mangyayari. Pero anak, delikado ang buhay na papasukin mo.
Hindi yan basta-basta. Alam ko po pa, naiintindihan ko na nag-aalala ka lang. Pero ayaw kong dumating sa punto na napahama kayo. Sila. Tapos ako ito lang, walang ginagawa. Pa, dapat matuwa kayo kasi hindi na ako nagpapabaya sa sarili ko. Nagkakaroon na ako ng pakialam sa mundo. Hindi na nakapagsalita pa ang manong na si Waldo. Alam din naman ito na walang masama sa pagiging manunugis. Pero takot si Mang Waldo sa posibilidad na mawalan siya ng anak. Saksi rin kasi siya noon kung gaano kadelikado ang ganoong klase ng gawain. Sa huli ay wala pa ring nagawa pa si Mang Waldo. Pumayag rin ito sa kagustuhan ni Marvin. May magagawa pa ba ako? Ikaw na nagdesisyon eh. Ang gusto ko lang, Marvin, anak, ayaw kong mamamatay ka. Hanggat maaari, mag-iingat ka palagi. Tandaan mo na may pamilyang naghihintay sa iyo, ha? Maraming salamat po, Pa. Hayaan nyo, pangako ko sa inyo, walang mangyayaring masama sa akin. Magtiwala lang kayo. Maraming salamat, Waldo. Maraming salamat dahil hanggang ngayon iginagalang mo pa rin ang angkan kung saan ako nanggaling. Siyempre, asawa kita eh. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo mahalaga sa akin. Ma, ano na nga palang susunod kong gagawin? Huminga ng malalim ang ginang. Mamayang gabi, sasama ka sa akin. Ihaharap kita sa mga tao ng lolo mo. Marami silang ipapaliwanag sa iyo at sasanayin ka na rin nila. Paano po si Jack dito? Wala naman akong pasok ngayon. Ako na lang ang magbabantay kay Jack. Sumikat na rin ang araw. Nagpunta na muna si Marvin sa kanyang silid. Dala-dala niya ang punyal. Habang nakahiga sa kama, hindi niya maiwasang hindi tingnan ang punyal. Namamangha siya roon. Sa pelikula niya lang kasi napapanood ang mga ganon. Halos 5 minuto niyang tinitigan ang punyal. Inuusisa niya ang bawat disenyo na nakaukit. Pambira kang punyal ka. Babaguhin mo talaga ang buhay ko, ano? Napailing na lamang si Marvin. Para siyang tanga na kinakausap ang punyal. Dinalaw na ng antok si Marvin kaya naisipan niyang matulog na lang muna. Tanghali na siyang nagising dahil sa paulit-ulit na kalabit ng kanyang kapatid na si Jack. Oh, bakit ba? Gising ng gising, alam namang natutulog eh. Kaya nga kita ginigising kasi tulog ka eh. Bawal naman kasing gisingin ng gising, di ba, kuya? Bumangon na si Marvin at iritadong tumingin sa bata. Oh, saan mo na naman natutunan yung pamimilosopo mo? Gusto mo kutuwang kita sa sintido? Binibiro lang naman kita, kuya eh. Kuya, kanina pala bumili ako sa pandisalan. Oy, ano naman? Nakita ko si Ate Diyosa kasama yung bago niya. Mas pogi ka pa sa bago niya, kuya. Mukhang aswang yun eh. Tumigil ka nga. Tigas ng mukha mo para banggitin pa yan sa akin, no? Napalingon ng bata sa punyal na nasa gilid ng kama. Kuya, ang angas nun ah. Iyo ba yan? Oo, huwag mong hawakan yan. Pero wala nang nagawa pa si Marvin nang makalapit na roon ng bata. Hinawakan nito ang punyal. Maya-maya lang ay naiyak na lamang si Jack nang mapaso yun. Sa lakas ng iyak nito ay napapunta si Aling Martha at Mang Waldo. Oh, ano naman bang ginawa mo, Marvin? Uy, ma, wala akong ginawa dyan, no? Ay nako, Martha. Hinawakan niya yung punyal. Ay Diyos ko, kang bata ka. Halika nga rito. Mama, si kuya, pinainit niya yung kutsilyo na yun, oh. Uy, tulig ka ba? Ikaw unang umawak eh. Iyak nang iyak si Jack dahil namaga ang daliri niya. Agad naman yung ginamot ng ginang na si Martha. Pagkatapos nilang mananghalian, sandaling lumabas si Marvin. Pinuntahan niya si Weweng. Pabulong niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari pati ang tungkol sa punyal.
Tahimik lang na nakikinig sa kanya ang kaibigan. Pero maya-maya lang, bigla na lamang natawa sa kanya si Weweng. Para kang timang. Sabi mo nung nakaraan si Jejik lang yung ganyan. Tapos ngayon, ikaw na rin. Magkuya nga kayo. Ayaw mo maniwala? Sandali lang. Kinuha ni Marvin sa dalambag ang punyal na nakabalot pa sa telang itim. Ito yung punyal na sinasabi ko. Kapag ako ang humahawak nito, hindi ito nakakapaso. Pero kapag iba ang humawak nito, nakakapaso ito. Try mo para malaman mo. Ang weird mo pare. May ganyan ka palang side? Medyo may kayabangan si Weweng noong mga sandaling yon. Walang pagdadalawang isip niyang inago kay Marvin ang punyal. Pero agad din naman niya itong nabitiwan nang maramdaman na parang humawak siya sa nagbabagang bato. Umusok pa ang kamay ni Weweng habang aray ng aray. Tawa naman ng tawa si Marvin sa mga sandaling yon. Anong ginawa mo? O bakit uminit? Oh, ngayon naniniwala ka na. Dinampot ni Marvin ang punyal at wala man lang itong naramdamang init. Tuluyan nang naniwala si Weweng sa sinabi ni Marvin. Maging ito ay nabibigla rin sa lahat ng mga nangyayari. Dahil ang dating broken-hearted lamang na kaibigan, magiging tagapagligtas na. Sumapit na ang gabi. Naganda na si Marvin para sa lakad nila ng kanyang ina. Dakong alas 7 pa lang ay lumarga na sila. Dala-dala ni Marvin ang punyal na isinilid niya pa sa kanyang bag na sakto lamang ang laki. Handa ka na bang makilalang ibang mga manunugis? Handa na ako, ma. Pero kinakabahan po ako eh. Eh bakit ka naman kinakabahan? May bumabagabag ba sa'yo anak? Wala naman po. Naninibago lang ako sa mga nangyayari. Nitong nakaraan, paiyak-iyak lang ako kasi iniwan ako ni Diyosa. Ngayon, isa na akong manunugis. Eh, nape-pressure ka ba anak? Hindi naman po. Siguro, kailangan ko lang masanay. Ito na ang kapalarang pinili ko eh. Kaya dapat maging matibay at may paninindigan ako. Eh, huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para gabayan ka. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa bukana ng kagubatan. Pinahinto ni Aling Martha ang tricycle na naghatid sa kanila. Pag-abot ng bayad ay saka na rin sila bumaba. Nasa kalsada pa lamang sila, natatanaw na ni Marvin ang mga ilan sa di kalayuan. Sa mga ilaw na yon ang kuta ng mga manunugis. Puntahan na natin sila at nang makilala na nila ang tagapagmana ng punyal. Huminga ng malalim si Marvin. Kabado siya nang maglakad na sila patungo roon. Hindi rin naman kasi niya alam kung paano siya haharap sa mga taong kikitain nila. Nang makarating na sila roon ay isang babae ang sumalubong sa kanila. Pamilyar ang mukha ng babae kay Marvin. Yon ang babae na nangungulit sa kanila ni Weweng. Sumaludo ang babae sa kanila. Maging ang iba rin na dadaanan nila ay nagbigay galang din. Ma, bakit sila yumuyuko sa atin? Hindi sumagot si Aling Martha at ngumiti lamang ito sa kanya. Mga ilang sandali lang, isang matandang lalaki naman ang dumating. Mas matanda pa ito sa nanay ni Marvin. Uugod-ugod na ang matanda, ngunit malinaw pa naman ang mga mata. Yun nga lang, may pagkabingi na rin. Maligayang pagbabalik, dating commander ng mga kababaihang manunugis. Nabigla si Marvin sa sinabi ng matanda. Hindi siya makapaniwala na yun pala ang posisyon ng kanyang ina. Ma, commander ka dati? Tumango lang si Aling Martha. Maligayang muling pagkikita, Mang Askon. Nandito ako at kasama ko na ang aking anak na siyang tagapagmana ng punyal at susunod sa yapak ni Tatay Goreng. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Marvin. Marlin, bakit bang babae ang pangalan mo? Babae ka ba? Marvin po, as in Marvin Agustin. Ano raw? Mang Askon, siya ang anak kong panganay, si Marvin. Ah, Marvin! Tama, ikaw nga.
Mula nang mawala ang lola mo, matagal na kitang iniisip na papalit sa kanya. Mabuti naman at tama ang desisyon mo, iha. Pakiramdam ko po kasi tinawag ako ng misyon eh. Hindi ka naman tinawag ng konsumisyon na. Bakit mo naman yan naiisip? Ang sabi ko po, parang tawag ng misyon ang nangyari. Ay, ganun ba? Pasensya ka na ha. Bingi na kasi ako eh. Ay, di bale. Halika kayo. Pumasok na muna kayo sa bahay ko. Ginabayan sila ng ilang kalalakihan patungo sa bahay na matandang si Ascon. Ilang bahay ang kanilang nilagpasan at nakarating din sila. Sa lahat ng kabahayan na naroon, ang bahay ni Ascon ang pinakamalaki. Yung kasi ang tumatayong pinuno ng mga manunugis mula nang mawala ang lolo ni Marvin. Pinaupo sila sa katre. Doon ay pumasok din ang ilang opisyal na mga manunugis. Sinimulan nilang kausapin si Marvin. Maraming nalaman si Marvin mula sa mga yon. Mga bagay na tiyak makakatulong sa pagiging manunugis niya. Marami pang ipinaliwanag kay Marvin. Mga bagay na dapat niyang iwasan at mga bagay na dapat niyang gawin bilang manunugis. Kaakibat nun, binigyan din siya ng ilang kagamitan na alternatibo. Sinanay lang siya saglit kung paano lumaban. Pagkatapos nun ay bahala na raw siya sa buhay niya. Yun ay dahil ang punyal na ang gagabay sa kanya. 2:00 na ng madaling araw nang matapos na sila roon. Nagpaalam na rin si Aling Martha at Marvin sa kanila. Dahil wala namang masasakyan pabalik, hinatid sila ng kasamahan nila na hindi naman nakakapagsalita. Ligtas silang nakauwi. Naglakad na lamang sila papasok ng kanilang barangay. Hindi na rin kasi nila pinapasok ang nagatid. Ma, bakit ba ako lang ang dapat lumaban sa mga aswang? Ang dami naman palang manunugis dun eh. Anak, pagsubok ito para sa iyo. Gusto nilang malaman kung talagang karapat-dapat ka para sa punyal. Huwag ka mag-alala. Kapag nasa alanganing sitwasyon, darating din yung mga yan. Tinulak na ni Marvin ang gate nang makauwi na sila. Pagdating nila roon ay tulog na si Mang Waldo at Jack. Magkatabi pa ang dalawa sa kama ng binata. O sige na ma, una na po ako sa kwarto ko. Tumango naman ang ginang. Pagpunta ni Marvin sa kanyang silid, nagtaka siya dahil nakabukas ang bintana. Malayang nakakapasok ang malamig na hangin mula sa labas. Kinutuban na kagad ng masama si Marvin. Maya-maya lang, nagulat na lang siya nang may humila na sa kanya sa ilalim ng kama. Mabuti na lang ay nakakapit siya. Sinipa niya ang nasa ilalim ng kama nang makabuelo naman ay dali-dali niyang kinuha ang punyal. Ma, huwag kayong lalabas sa kwarto! May aswang dito! Dinig na dinig pa ni Marvin ang umaangil na aswang. Galit na galit ang isang yon, pero nag-aalangan na yung lumapit dahil sa hawak niyang punyal. Lumabas ka dyan! Huwag kang duwag! Dahan-dahang gumapang ang aswang palabas sa ilalim ng kama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marvin ang mukha ng aswang ng malapitan. Naglalaway ang aswang na yon at ang mahabang dila nito ay parang may hati sa gitna. Nangingitim naman ang ibang parte ng mukha ng aswang at namumula naman ang mata. Ano? Hindi ka ba magsasalita? Hindi maintindihan ni Marvin nung sandaling yon kung bakit tila wala siyang nararamdamang takot. Parang normal na lang sa kanya na makakita ng aswang, kahit yun pa lang ang pangalawang beses na nakakita siya. Ayaw mo magsalita ah? Inatake ni Marvin ang aswang. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis yung nakaatras at nakalabas ng bintana. Pagdungaw niya, gumapang na yon paakyat ng punong mangga. Dali-daling pinuntahan ni Marvin ang kanyang mga magulang. Gising na si Mang Waldo nung oras na yon. Ma, pa, dito lang kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ha. Hahabulin ko lang yung aswang. Mag-iingat ka. Huwag mangingibabaw ang emosyon ha. Kailangan gumana ang utak mo para hindi ka mapahamak. Agad na lumabas si Marvin. Pinuntahan niya ang puno na ginapangan ng aswang.
Pero nang tapatan niya yon, nakita niyang tumalon na yon patungo sa kabilang puno. Hindi nagpaawat si Marvin. Wala siyang pakialam kahit masugatan siya. Tumalon ulit ang aswang patungo naman sa silong ng isang bahay. Marahang nilapitan yun ni Marvin. Nagulat na lang siya nang lumabas yon sa kanyang likuran. Tinulak siya ng malakas ng aswang. Tumilapon si Marvin sa bakuran. Nabitiwan niya pa ang punyal at 2 metro ang layo nun sa kanya. Nagubad ng damit ang aswang. Kukunin ng aswang ang punyal gamit ang damit na yon. Nang dadamputin na sana yon ng aswang ay bigla na lamang yung dumaing ng sakit. May palaso nang bumaon sa puwet nito. Pagtingin ni Marvin kung saan galing ang palaso, nakita niyang naroon pala si Weweng. Kunin mo na yung punyal, pre! Tumakbo ang aswang papunta naman sa likuran ng bahay. Ikaw pala yan, pre. Marunong ka pala niyan. Baliw! Sa amin unang pumunta yan, no? Akala siguro ng aswang na yon, doon ka nakatira. Tanga eh. Maraming salamat, pre, ha. Teka, habulin ko. Sasama na ako. Wag na, baka mapahama ka pa. Ikaw nga yung mapapahamak dun kung di ako dumating eh. Ay nako, bahala ka na nga. Sabay na naglakad ang 2 patungo sa likuran ng bahay na yon. Tiningnan nila ang bawat sulok. Ngunit wala na silang nakitang aswang. Nakatakas na yata. Pre, ikaw pala talaga yata ang puntirya eh. Kukunin nila yung punyal mo para wala ka ng palag. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Naku, buti na lang talaga dumating ka. Kung hindi baka wala na sa akin yung punyal. Paano ba yan, pre? Kanang kamay mo na ako. Sira ulo. Ayaw kitang isama sa ganito, no? Ayaw kong mapahama ka pa. Pre, lahat ng bida may kanang kamay palagi. Isa pa, kita mo naman, marunong akong pumana, di ba? Kumbaga ako si Robin at ikaw naman si Batman. Teka, saan mo nga pala natutunan niyang pumana? Di kay mama, marunong siya nito dati. Hanip din ah. Naudlot ang sasabihin ni Marvin nang biglang may sumigaw na babae. May magnanakaw! May magnanakaw sa likod ng bahay namin! Mga kalugar! May magnanakaw! Nataranta na ang 2 nang marinig yon. Nagmamadali silang tumakbo at tumalon palabas ng bakuran. Malapit na naman ang bahay nila Marvin kaya nakabalik sila kaagad. Lintik yun ah! Inisip pa na magnanakaw tayo? Baliw talaga yan si Aling Marites eh. Palibasa, hindi ko pa nababayaran eh. O tara, sa loob muna tayo. Pumasok na muna sila sa loob. Naabutan nila si Mang Waldo at Aling Martha na nasa sala. Ma, pa, nakatakas. Teka, bakit may dalang panayang si Weweng? Yung aswang po kasi, unang napadpad sa bahay. Kakasunod ko sa kanya, nakita ko si Marvin. Nakita ko si Marvin kanina na nakikipaglaban dun sa aswang. Ayun, tinira ko ng palaso. Sapul sa puwet eh. Baka hindi na makatae yun. Ma, sabi ni Mang Askon, isang pamilya lang naman ang makakalabang ko. Pero bakit parang pakiramdam ko ang dami-dami nila? Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano. Isang pamilya lang yon. Pero sa ngayon, paisa-isa lang ang pagpaparamdam nila. Pero dapat mag-iingat ka pa rin ha. Ganun ba ma? Pwede ko bang isama si Weweng? Alam pa ng mga magulang mo yan. Lalo na ang mama mo ha, Weweng. Si mama lang nakakaalam. Siya pa nga nag-utos sa akin kanina na panain ko yung aswang eh. Sige, kayong bahala. Bukas ng gabi, maghanda kayo ha. Kasi malakas ang kutob ko na naiinis na sila. Lalabas na sila sa longga nila para gumawa ng hakbang. Itutumba ka nila anak. Ano ba ang pwede natin gawin, Martha? Wala. Hayaan natin si Marvin. Nahihibang ka na ba? Nalalagay na sa alanganin ng buhay ni Marvin tapos wala tayong gagawin? Hindi niya mailalabas ang potensyal niya kung aasa lang siya sa atin. Ang gagawin lang natin ay ingatan ng mga sarili natin. Nang sa ganun hindi tayo maging pabigat. Pambihira ka talaga, Martha, oh. Magtiwala ka sa anak mo. Hawak niya ang punyal.
Pa, ayos lang po ako. Kalma ka lang, relax. Kapag ikaw namatay na kalma lang ako, ewan ko sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. May kanang kamay naman po siya na magaling siya. Isa ka pa. Kapag namatay ka, kalma lang ako. Napakamot na lamang uli si Marvin at Weweng. Sa oras na yon ay hindi na pinauwi ng mag-asawa si Weweng. Doon na nagpalipas ng oras si Weweng. Naglatag lang sila ng banig sa sala. Nang sa ganon ay mas makapagbantay ng maayos si Marvin. Kinabukasan, kasakasama na ni Marvin ang kanyang kaibigan na si Weweng. Naganda na sila para sa gagawin nilang pagpunta sa mismong bahay di umano ng mga aswang. Nakatanggap kasi si Marvin ng tip mula sa samahan kung saan matatagpuan ang sinasabing lokasyon. Alam naman na pala nila bakit hindi na lang sila ang gumawa. Nasa sala sila noong hapon na yon. Hinihintay lang nilang mag-alas 5 bago sila lumarga. Hindi sila makikialam. Gusto nila akong subukan kung karapat dapat daw ba ako sa punyal. Di ba ikaw na nga yung napili? Bakit may paganyan-ganyan pa sila? Baka para malaman nila kung hanggang saan ang kaya ko. Ewan ko ba sa kanila? Habang nag-uusap sila ay biglang lumapit sa kanila ang batang si Jack. Kakagising lang nito mula sa maghapong pagtulog. Kuya, saan kayo pupunta? Sa lugar na bawal ang bata, no? Hindi man lang tiningnan ni Marvin ang kapatid at nakatuon lang ang atensyon sa pagsisintas. Kung saan man kayo pupunta, mag-iingat ka kuya. Malungkot ang tinig ng bata, kaya akala ni Marvin ay nag-aalala ito para sa kanya. Kaya naman ay nginitian na ito ni Marvin. Mag-iingat ka kuya, kasi minsan tanga ka eh. Pagkatapos magsalita, bigla na lang yung tumakbo palabas. Hahabulin pa sana ni Marvin pero inawat na siya ni Weweng. Oo, papatulan mo pa yung bata. Ikaw talaga oh. Bumuntong hininga na lamang si Marvin. Nangako siya sa kanyang sarili na makakabalik siya ng buhay para lamang kaltukan ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang minuto ay sumapit na rin ang alas 5. Nagpaalam na si Marvin sa kanyang mga magulang. Palubog pa lang ang araw, lumakad na rin sila. Daladala ni Marvin ang mapa na mula kina Mang Askon. Isang mapa na hindi rin naman gaanong maintindihan ni Marvin. Habang nasa tricycle ay pilit nilang inuunawa ang mga palatandaan na naroon. Pero wala talaga silang maintindihan. Basta ang sabi lang sa kanila ni Aling Martha, bumaba sila sa tapat ng isinarang kalye. Diretso lamang ang daan papasok ng kagubatan. Nandito na tayo. Pagbaba pa lang nila, nakaramdam na kagad ng kaba si Weweng. Nakikita niya pa lang ang abandonadong daan ay natatakot na siya. Alas 9 ng gabi ang tinakda nilang oras para puntahan ako sa bahay. Uunahan na natin sila ngayon. Uy, Weng, nakikinig ka ba? Ha? Ang sabi ko, Hotdog? para ka naman tanga eh. Umuwi ka na nga. Tinadaan ko lang sa ganito kasi sa totoo lang, natatakot na ako eh. Pero hindi kita iiwan pare. Kailangan mo ng magaling na kanang kamay eh. Sigurado ka ba? Putlang-putla na yung mukha mo. Uminom ka nga muna ng tubig. Tumigil muna sandali para pakalmahin si Weweng. Naninigas na rin kasi ang panga nito sa sobrang kaba. Ano? Ayos ka na? Oo, ayos na ako. Uy, ano ka ba? Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako eh. Akala ko ba kanang kamay ka at ang kanang kamay ay hindi natatakot? Yabang nito. Akin na yung punyal. Nagpatuloy na rin sila sa paglalakad. Habang patagal ng patagal, nabubura na ang kalsada. Kinakain na kasi ng mga damo ang dating daan. Dumidilim na. Maging alerto ka ha. Teka, paano pala natin malalaman kung aswang na yung kaharap natin o hindi? Ang sabi ni Mang Askon, ipaparamdam daw sa akin yun ng punyal. Ani pala yung punyal na yan ah. May sarili bang buhay yan? Pangalanan mo kayang Punyaleta. Uy, Punyaleta! Ano, aswang ba yun o hindi? Uy, manahimik ka. Punyaleta. Pero teka, may nararamdaman ako.
Gumilid ang dalawa at sandaling pinakiramdaman ng paligid. Maya-maya lang ay nakita na lang nila ang isang kambing. Nakahinga ng maluwag si Weweng. Akala kasi nito ay aswang na. Tiningnan nila ang mapa. Inusisa nilang muli ang mga nakalagay. Sa pagkakataong yon, unti-unti nang nauunawaan ni Marvin ang nakasulat. Itong tinatahak nating daan, sa dulo nito may 200. Sabi dito, kakaliwa tayo. Tapos kapag dinerecho natin, may puno raw ng sampalok. Sa likod ng puno ng sampalok may iskinita. Diretso ulit tayo, tapos makikita na natin yung bahay ng mga aswang. Buti naman naintindihan mo na. Wala talaga akong talent sa ganyan. Mas binilisan nila ang paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa kinaroroonan ng bahay. Sa unang tingin, para bang normal na bahay lang yon ng pangkaraniwang tao. Pero iba na ang nararamdaman ni Marvin noon. Nagmamadali siyang kinuha ang punyal sa loob ng kanyang bag. Paghawak niya sa punyal, sigurado na siya na aswang ang mga nasa bahay. Anong gagawin natin ngayon? Paano natin sila papatayin? Kailangan natin lumaban sa kanila. Hindi ko alam kung kakayanin natin sila ng sabay-sabay. Ilang kaya sa tingin mo yung mga aswang na nandyan? Ang sabi ni Mang Askon nasa 6 daw. Pinatay ko na yung isa, di 5 na lang. Baka 4 na lang. Tinama ako sa puwet yung isa, di ba? Hindi na nakatae yun. Shh! Tahimik. Nakita nilang may isang lalaking lumabas. Sa tansya nila ay halos kaedad lang nila yon. Nagsindi ng yosi ang lalaki sa labas ng bakuran. Habang silang dalawa naman ay nakatago lang sa halamanan. Pre, kaya mo bang patamaan ng palaso mo yon? Hinanda na ni Weweng ang pana niya. Kaso, nanginginig lang ang kamay niya nang dahil sa kaba. Pambihira, ako na nga. Inago ni Marvin ang pana. Binalahan niya ng palaso at itinutok sa lalaking nagyoyosi. Pagbitaw niya ng goma, tumama ang palaso sa ulo ng lalaki. Walang ya, mas magaling ka ba sa akin Paano mo nagawa yun? Tinuruan ka ba nila? Hindi, ewan ko. Pakiramdam ko, mula nang hawakan ko yung punyal parang may nagbago talaga sa utak at katawan ko Gagi pre, lumalabas na yung iba. Agad na lumipat ng pwesto ang dalawa nang makitang may 4 na aswang ang lumabas. Ang isa doon ay iika-ika. Yun ang aswang na tinamaan ni Weweng sa puwet. Umalulong ang mga aswang nang makita nilang patay na ang kanilang kasama. Pero hindi nagpapigil si Marvin. Binalahan niya ulit ng palaso ang pana. Tiniran naman niya ang isa pang aswang na babae. Pagtumba ng babae, nagpulasan na ang mga aswang. O yan, 3 na lang sila. Nawala sila pre, kailangan natin mag-ingat. Itabi mo muna yung pana mo. Itak ang gamitin mo. Tagain mo kaagad kapag may papalapit. Tumango lang si Weweng bilang pagsang-ayon. Tahimik lang na nakiramdam ang dalawa. Nang maramdaman nilang may papalapit sa direksyon nila, inihanda na ni Marvin ang kanyang punyal. Nang ilang metro na lang ang distansya sa kanila ng aswang, tinakbo na yun ni Marvin at saka itinarak ang punyal sa leeg. Paghugot niya ng punyal ay nangisay-ngisay na ang aswang na yon. Weng, 2 na lang. Isa na lang pre, tinamaan ko yung isa. Pinana pala ni Weweng ang isa pang aswang na nakita niyang tumawid. Mukhang yung pinuno pa nila natira. Tara, lumapit tayo. Marahan at maingat ang ginawa nilang paglakad. Nang makalapit sila sa bahay, wala silang nakitang kahit na sino. Sumilip pa sila sa bintana pero wala nang aswang sa loob. Mukhang natakasan na naman tayo Baka nandyan lang sa paligid. Naudlot ang sasabihin ni Weweng nang biglang may dumakma ng damit niya. Malakas siyang binalibag papunta sa kabilang banda ng bakuran. Pagtingin ni Marvin, ayun na pala ang pinuno ng mga aswang na taga roon. Ang kakapal ng mukha niyang lumusob dito! Oy Manong, inuunahan lang kita. Di ba pupunta kayo sa amin? Ako na lang ang pumunta para hindi ka na mapagod. Ikaw pala ang anak ni Mateo, ang tagapagmana. Apo ako, no? Apo!
Nakatayo na si Weweng at nasa aktong aatake si Weweng pero bigla na lamang siyang dinakma ulit at hinagis. Weng, pahinga ka muna. Ako nang bala sa matandang... Bigla siyang sinipa na matanda. Tumilapon si Marvin sa mga drum pero hindi niya binitiwan ang hawak na punyal. Akala mo matatakot ako sa punyal na yan? Hindi mo ako mapapatay niyan! Umiinda sa sakit ng balakang nang tumayo si Marvin. Grabe to ha. Mukhang kakaiba tong matanda na to ha. Hindi ako matatalo. Lolo mo nga namatay na lang. Hindi ba ako napatay eh? Ibahin mo ako kay Lolo. Hindi kami pareho no? May dinukot na kung anong powder si Marvin sa bulsa niya. Isinaboy niya yon sa matandang aswang. Dahil doon, napuwing ang aswang. Sasaksakin na sana ni Marvin pero bigla na lang gumapang paakyat sa bubong ng bahay. Ano? Bulag ka no? Ginagalit mo talaga akong bagito ka! Nanlaki ang mata ni Marvin at Weweng nang makitang unti-unti nang nagpapalit ng anyo ang aswang na yon. Parang lumaki ng bahagya ang katawan. Humaba ang nguso at tenga. Ganon din ang kuko. Sinubukan nilang panain pero hindi tumatalab ang pana. Pre, naging macho yung matanda. Ayaw tablan ng pana. Anong gagawin natin? Magtago ka muna pre sa likod ng puno. Akong bahala dito. Maliw ka ba? Bilis na! Napalood na ang isang tuhod ng aswang. Kaya ang ginawa ni Marvin ay kinuha niya ang punyal at itinarak pa sa ulo ng aswang. Doon na tuluyang bumagsak ang pinuno ng mga aswang. Nang isa yun at kalaunan ay unti-unti na ring inagnas. Ha! Ang galing mo pre! Pwede ka na maging kanang kamay ko! Loko! Mamamatay ka pa sa ginagawa mo eh. Nakahinga na rin ng maluwag si Marvin. Nagtagumpay siyang patayin ang pinuno ng pamilyang aswang. Kahit sugutan siyang umuwi sa kanilang bahay, masaya si Marvin. Dahil sa wakas, wala ng aswang ang magbibigay ng panganib sa pamilya niya. At maging sa lahat din ng tao. Tuluyan ang kinilala si Marvin bilang bagong tagapangalaga ng punyal. Lihim siyang naging manunugis. At sa kanilang lugar, wala pa ring nakakaalam na minsan may mga aswang na nagparamdam. Wala pa ring nakakaalam na may isang Marvin na lihim na iniligtas ang nakararami laban sa mga kampon ng kadiliman. Wakas.